And pinakamahirap pa doon yung combat swim namin. Yan ang the really worst. Ito talaga naka-full weight ka talaga. Full gear, may barrel, so ang weight mong bigat. Chief, medyo baka matanong mo lang. Ako, swimmer talaga ako. Kung mag-swimming ka battle gear, gusto ko lang i-share. Chief, pag ako nagsiswimming, Manila hanggang Katiklan, tuloy-tuloy lang yun. Kayo baon kayo tubig. Ang baon ko doon, pulburon pa. At saka puto seko. Hindi ako ordinaryong tao. Isa akong gibot. Dalawa lang pipiliin mo, laya o kulong. Pag maraming chicks, laya o kulong. Pag maraming kulong, patay. Oh no! Patay. Bakit pa kita nakilala, Chief? How can you be honest with the government if you're not honest with your family? Uy, maganda yan, ha? Di ba? Yes, listeners, welcome to Luis Listens. At eto is an interview na nung sinimulan ko ang vlog, hindi ko inakalang makakausap ko siya o hindi I would have an interview like this. Marami tayong matututunan sa kanya, maraming kulitan na magaganap, and you'll get to see another side of our PNP Chief. Dahil kasama natin sa Luis Listens, we have Chief Romel Marbil. Hello, sir, Chief. Hello po. And nagkataon kami ni Chief, Brad din po kami ng mga Triskelion. Nice. Capital S, Brad? Yes, sir. Opo. Yes. Unang-una, Chief, congratulations being the new PNP Chief. Nung bata pa lang po kayo, naisip nyo na gusto ko maging pulis. Hindi pulis, ah. Okay. Gusto ko talaga military kasi hilig ko sa baril eh. Yun ang favorite ko. Pag nakita ko yung uncle ko may dalang firearms, tapos nakakita ka dun sa mga movie yun, di ba? Usually, mga So, ano ba yan? FPJ. O, yung mga FPJ, tas, di ba? Tas may mga SWAT. Ayoko na magkwento, baka malaman yung age ko, pero yun na yun. Were they in the service also, your family? No, my dad is from Shell, but my uncle's from the PC, Philippine Constabulary. Kung sakasakali man na kayo, Chief, ay hindi po naging pulis, kasi may mga fallback po tayo eh. Ako, nung bata po ako, dalawa. Kung hindi fighter pilot, dahil sa Top Gun, doktor po. Kayo po, kung sakami yun na hindi naging pulis, ano po? Ako, okay. Kung hindi ako naging pulis, sigurado. Professor ako. Professor? Kasi may mom, kasi yun, nagtuturo dun sa college school. So, yun ang gusto ko rin. O kaya pare, yan ang anak ko. Okay. Kung natuloy man yung tinahak na landas na maging isang professor, malamang sa malamang, anong subject po? Favorite ko, psychology or sociology. Yan ang favorite ng mom ko. So, yan, natututo ako sa kanya. I really love to read people, yung mga movement. Yan, Actually, importante yun, no? Oh. Nagamit yun na po ba yun? Yung natutunan nyo from your mom? Pag kunwari, may kinakausap kayo na suspect, tapos binabasa nyo po yung mga galaw, mga ganyan po. Malaking tulong yun. And in fact, pag makikita mo kung nagsisinungaling di ba usually pagka nagsisinungaling yung bata, they have to cover yung kanilang mouth, di ba? O kaya nagkakamot na ganyan, makikita mo, ay, nagsisinungaling to. More or less, tas fidgety yung mga movement, makikita mo yan. So kung ibig sabihin, magaling po kayong mangilatis? Konti lang. Kung sakasakali man, sa pagkakatingin nyo sa akin, mula ulo hanggang paa, paano nyo po ako kikilatisin? Kung kunwari, i-describe, pag alis po natin, i-describe nyo po ako sa ibang makakausap ninyo, ano po ang pagkakakilatis nyo po sa akin? Wala naman, you're a good man, di ba? Wala naman kami. Gusto ko yun, di ba? Hindi na ako sure eh. Pero ano po yung nag-appeal din, Chief, sa priesthood naman para sa iyo? Yung bata kami, kasi usually may sumasama kami sa Kristan So in San Fernando La Union, so parang wow, nag-enjoy ako. Tapos maraming mga tao, when you go to mass, di ba? Maraming mga tao na talagang you feel good. Yun ang sa akin When you told your family na medyo mas seryoso ka maging part ng police, parang may mga hesitation ba from the people around you? Kasi syempre, alam nila na it's not an easy job. It's never a 9 to 5. At may kaakibat na sabihin natin, may mga peligro na kasama dyan. Lalong-lalo na pagka nag-handle ka na ng mga big cases. Or they were supportive all the way po? Yung parents ko, alam nila talagang I love military. Sabi ko, I want to join the PMA kasi yun ang uncle ko sa PMA. My dad, talaga pangarap niya mag-PMA, but hindi siya umabot sa height May requirement kasi 5'4", ganyan 5 lang, so 5'4". Sabi niya, hindi kumabot, I'm 5'3" and 3/4". Diba? Ilulusot pa. Ilulusot. So, hindi siya umabot. So, more or less, ako gusto ko yan. My mom ayaw niya. Parang siya. I think it's a fair and expected reaction. So, paano mo siya nilambing na, ito po nandito yung puso ko
Hindi, siya, wala naman, alam mo naman niya, ma'am, kung ano lang naman. Siyempre, of course, ang concern lang naman niya, what will happen to you, di ba? Kasi training, when you talk about PMA dati, hazing eh. Talaga, tas may kwento pa nasasaktan, may pang namamatay. So sabi ko, wala naman yan. Lahat nasa news lang naman yan. But eventually, yung pumasok ka naman, supportive naman, after mga 2 months, andun na eh. After our summer training, sa incorporation na, okay naman. So, Nung chief, nung nakuha mo na, nung nag-graduate ka na, at kumbaga kaya mo nang sabihin na, okay, police na ako, ano ang pakiramdam po nun? yung unang assignment ko, so volunteer kami kasi unahan kung sino pupunta ng kung Metro Manila, ganyan-ganyan. Most of my classmates punta sa Mindanao. Ako, I'm so happy na punta ako ng SAF. Sabi ko, sarap nito, Special Action Force. Agad-agad. Oh, yun, after graduation, doon ako napunta. Okay. So, I'm so happy, sabi ko, bikutan. I just realized, hindi pala yon. Ang hirap pala ng training. Yun nga, SAS, that in itself, di ba? Mahirap. Mas mahirap ang training na sa AFK sa PMA. Kasi sa PMA, inaalagaan ka pa yung mangyari. Ito, wala. Dati kasi meron kang 6% battle casualty. Walang yan sa training. So, walang hesitation yung training namin. Pagod lang talaga. Takbo ng takbo kung may madisgrasya. Ano pwede mong ikwento? Paano? Like, can you give us an example? If it's not confidential, ano yung pwede mong i-share sa pagiging isang pag-part ka ng SAF, yung training? Kasi sabi mo nga, pag bagong graduate ka, and if you talk about the SAF or any mga special forces ng Philippines, napakataas ng respeto ng kahit anong mga special forces ng buong mundo. Yeah. They always talk of them in such high regard. Yeah. Paano po ang training ng SAF? Okay. Ang hirap noon kasi ito kasi sa amin ang matira-matibay, yan ang SAF eh. Sino matira sa ang Scout Ranger 6 months, ito 3 months lang. Parang kinopilid dun sa SAS, Special Air Service sa UK. So dapat ganito kahirap yung training namin. That's a combination of Scout Ranger, yung SAS, and of course, Special Forces. So alam mo pagka ganyan, pagalingan yan. So sa amin, pagka ang takbo sa amin, takbo. Pagka may nagre-resign, marami natutuwa. Kami lang matibay na matitira. So, ubusan talaga. Oo, ubusan talaga. Yun talaga yung labanan. So I guess pagka ganyan po, yung passing rate is what, 20-30% po? Wala kaming ganun eh. Ang hinahabol kasi namin yung time eh. Let's say, is Tulog. Alas 3 pala ng umaga, tumatakbo na kayo, tapos tas may physical, may marksmanship pa. Ang dito kasi mahirap eh. Individual muna yan, then body system, then a team. Mahirap yun kasi yung first exam namin, you have to run 1 kilometer in 3 minutes. 3 minutes, Yeah. 1 kilometer. In 3 minutes. That's Wow. how, yun. Next, we load. So, dapat ipasa mo yan. 1 kilometer, then 3 kilometers, 5 okay, kilometers, tas increasing. 10. Then, after that, kung napasa mo na yan, then body naman. Body system. Then, after that, team naman. Then, may weight naman. Pagka may weight na, ang weight namin ang bibigat 30 pounds. Takbo naman yan. Tsaka boots, hindi komportable yun kung sakali man, di ba? Yung boots yan, talagang bawal. Ang sakit talaga sa paa. And that training namin, dating Scout Ranger ang hirap talagang uphill talaga eh. So yun ang pinakamahirap talaga doon. So kung hindi ka pumasa, out ka agad. Maliban pa doon sa physical training, dapat you have to pass the exam, physical exam. Parang imposible, naiisip ko lang even if kung isang tao, pangarap mo na talaga yun, nandun ka, parang meron darating point na you would want to quit. Kasi kumbaga meron naman tayong limits kahit pa paano, di ba? May limit tayo physically, may limit tayo mentally, and of course, may emotional pagod din yan. Was there ever a time during that na considering na, kasi kahit matagal na sa serbisyo, pag sinabak mo sa ganong klaseng training, pag-iisipan niya kung tama niya mga desisyon niya sa buhay. Yeah. Pero lalo na ikaw, na bagong training pa lang, tapos ganong klaseng sabakan ka agad. Was there one night na sinusubukan mo matulog na, pwede naman wala to, normal na buhay na lang ako? Doon sa pagod mo, hindi mo na maisip eh. That's nice kasi after graduation, training kami kaagad. But one of my classmates talaga here resigned kasi hindi niya kaya eh. From PMA, we're initially 7, but we graduated doon sa SAF. Nang 6 na lang kami. Then yung mga ibang mga kasama namin PNCO, I can't remember, pero marami nag-quit. Hindi ko maisip eh, kasi back of my mind, kung kaya nga nila, ba't hindi ko kaya? So yun talaga. Then we help each other, yung mga ibang mga kasama namin PNCO. Say, we will help you, lalo na pagka yung body run, they help me. I'm so huge before, so tinutulungan talaga nila. Hila, tulak sa likod, hatak-hatak. Talagang true. Talagang tutulungan ka nila, especially pagka naka-weight na kami. And pinakamahirap pa doon yung combat swim namin. Yan ang the really worst. Okay.
Yung Combat-Swim namin, it's in part in Laguna. It's a Princesa Dam eh. Ito talaga naka-full weight ka talaga. Talaga naka-boots, Full gear. Full gear, may barrel, at yung water canteen mo, na dalawa, dapat kumpleto ng water. I mean, talagang field talaga. So, ang weight mong bigat. Chief, medyo baka matanong mo lang. Ako, swimmer talaga ako. Kung mag-swimming ka, battle gear. Gusto ko lang i-share. Chief, pag ako nagsiswimming, Manila hanggang Katiklan, tuloy-tuloy lang yun. Kayo, baon kayo tubig. Ang baon ko doon, pulburon pa. At saka puto seko. Hindi ako ordinaryong tao. Isa akong gibot. I just want to add on to this. When you see mga movies ng ibang mga bansa, diba, special forces, you see all their gadgets, lahat sila updated. Yeah. Diba? At nakikita ko, that's what when you talk about the special forces or the police, the army ng Pinas, hindi man ganun ka-advanced yung technology na dala natin, even mga satellites, drones, etc. Pero iba ang puso ng our armed forces talaga. Iba talaga ang baon natin, no? Yeah. Alam mo, ang term ko doon, even they are foreign trained, kami forest trained. Kaya mas magagaling kami. Ang hirap talaga. I mean, yung kagaya ng gamit namin, although hindi kami well-equipped, no? But yung determination mo talagang sobrang magagaling mga tao namin. Especially mga classmate ko sa Armed Forces, ay grabe. Up to Lieutenant Colonels, umakit pa rin sila ng bundok. Pero for you, Chief, for you to reach that stature, na to climb the ranks, di ba? It means na kahit pa paano na-build mo na yung karakter mo bilang tao. Parang, ikaw, was there anything na napagdaanan mo sa buhay that helped to get where you are now? Yan naman yung normal kasi when I was assigned in Manila Police, no, sabi nila, sir, hindi ka tunay na police kung wala kang kaso. Yan ang given yan. Yung bang requirement ngayon? Okay. Requirement sa police yan sa Manila Police. Ay, di ka police, wala kang kaso. So when when I started nagkaroon ng kaso, ang hirap pala. Kasi ang tagal. From ombudsman to human rights. Of course, meron pa ng criminal cases. Yes. Normal yan. Kasi yan na nga yung nangyayari na when you do good, di ba, maraming harassment. Doon kawawa yung police. Kasi naharasan talaga. Maraming fabricated na kaso yung ginagawa ng police. If it pang sinasabi na planting of evidence, robbery, that's purely harassment. Kawawa yung mga ibang police. Kaya nga we're helping na will come up with yung legal system para doon sa mga police namin. Legal assistance pala sa mga police namin. Was it something that shocked you? Kasi sabi mo, I'm sure, nung bata ka, influence mo your family, yung movies, ang sarap panoorin, ibang dating ng police. May isa bang na nagulat ka nung naging police ka na may ganong klaseng kaganapan pala na people rarely see? Like what you said, di ba? Yung sabi nga na, ay, hindi ka tunay na police, wala kang kaso. Was it something that shocked you na ganun pala? Alam mo, yung sa movie, no? Alam mo, dito sa movie, drawing talaga eh. Pagkatapos yung barilan, di ba, yung mga iba, gagano. Hindi, pagka dito sa police, pag nakabaril ka, yung lahat ng baril mo, ebidensya, then we have file a case against you for homicide. Depende. So, hindi mo siya nakikita na yung pagkatapos mong barilin, nagbarilan kayo, ito, parang, galing mo, police. Okay, walang ganon. Walang ganon sa tunay na buhay. Pagka police nakabaril, you have to bring your gun for SOCO, for investigation. You have to get your statement and we file a case against you. So it's not as easy as the movies, yung mga ganong klaseng kaganapan. Hindi easy. Ang term ko, hindi talaga yung normal. Yun ang nagugulat. Kala mo pa movie. Pero ang hirap talaga yung police pagka nag-ano. So Chief, sabi mo nga na nagsimula yan sa pangarap, nag-aral ka, nag-SAF ka. Pero nung nalaman mo na magiging PNP chief ka, what was the first thing na pumasok sa isip mo when you got the news na kayo na po? Of course, happy talaga, no? Happy ko in the sense that yung lahat na nakikita ko na mali, nang bata pa ako. You know, that's my chance to really make a difference. Kaya I am so happy kasi I was given a chance to lead the Philippine National Police. So ito yung lahat na nakita ko na hindi tama. Sample the flag raising namin, no? Flag raising ceremony. Before it took us about 1 hour, 2 hours. Pagod. Walang serbisyo ngayon. Sabi ko, 10 minutes lang yan o less. Yung pang high school, pang elementary, pagkatapos mo, di ba, flag racing, pagkatapos, wala papasok ka na. Diretso na kayo doon, balik na kayo. Dapat ganun talaga. So, yun ang nakikita ko initially ng mga mali na dapat namin correct. So, yun. Sinulat ko lang nakikita ko dapat ko, during my time, dapat maayos ko na. Ito, Chief, looking back, na it's fairly new na bilang PNP Chief. Pero saan ka pa pinaka-proud sa lahat ng so far term mo as PNP Chief? Alam mo, ang pinaka-proud talaga, at least nakikita mo yung mga police namin. I mean, so proud talaga na ang gagaling ng police. Alam mo, that's the only thing na sinasabi ko. I cannot give you back yung all dun sa mga police natin.
ang pangako lang, that's bring back the dignity in magiging policeman. Yun lang naman makikita mo yung mga police natin, di ba? Hardly ka na nakikita ng mga nagsi-cellphone, wala nang ganyan. Talagang mas nakakatuwa. Marami nagtitext sa akin, ang mga police mo, ang gagaling na, oh. Di nakikita mo na sa daan, di nagsi-cellphone, ang bilis ng reaction, at ang babait na, magagalang. Kaya nga, yun lang naman sa akin Yun lang naman gusto ng community natin. And then, Chief, one thing that has always been a hot topic pagdating sa government, sa ating police force, would always be the issue of drugs. Di ba? Na the users, the addicts. Ikaw ba, ano yung atake mo when it comes to dealing with this? Ang drugs kasi, yung continuous kasi yung effort natin dyan. Different strategies ginagawa natin. May question nga, bakit hindi war? Kasi war may ending Pagka sinabi mo war, may patay. Lagi kasi war nga Yeah. Pero sabi ko, it's continuous police work. Dapat tuloy-tuloy natin. Ang problema na sa drugs, not only the Philippines, around the world, even sa US, lahat. And now, ang ginagawa namin is more of collaboration. Collaboration with other countries, collaboration with other government units. Ang problema ng drugs, not only the Philippine National Police, pero problema to ng community, problema to ng local government. Dapat approach natin yung holistic whole nation approach lang ginagawa namin ngayon. Ito, Chief, siyempre bilang Chief PNP, kailangan may konting, kailangan stricto kasi ganyan. Di ba? Kasi you have to set an example. Yeah. You have to be neutral, you have to be fair to all parties. Pero pag tapos na ang pagiging Chief PNP mo, pag uwi mo bilang isang asawa, bilang isang ama, ano yung similarity mo bilang isang Chief PNP and as the husband and father po? Pareho lang. Pareho lang. Okay, number one, and that's a term kasi hindi kasi ako strict. I'm just fair. Gusto ko lang fair sa everybody. Okay. Yun lang naman ang difference. Sir, stricto, no. Fair ako. Ang sinasabi ko, dapat ka pag-usahan kasi yung iba gumagawa ng tama Kung pinagbigyan kita, di pagbigyan ko na lahat. Yun nga, di ba? Which makes it harder. Yes. Kasi merong lalapit na may lambing o Yes. kung ano man. Yeah. Papaalam na lalabas o gigimik, mga ganyan. Mas stricto yung wife ko dyan. Seryoso? Oh, yeah. Okay. Oo. Kasi sa akin, sige, okay naman sa daughter ko, sige, go out. Basta let niyo know, di ba? Pero yung wife ko, ginigising ko, look for your daughter. Sabi ko, sige na nga. What's your favorite detox time po, Chief, pagkasama yung family? Siyempre, you have enough of the stress, etc. sa trabaho. Pero what's one thing na, kumbaga, yun yung pang-relax mo? O hindi kaya yung nagpapangiti sa'yo after a long day as PNP Chief po? Of course, and if you'll see me for your family, di ba? Yun lang naman ang sa akin. I have to, tas we pray together sa gabi. Yun lang naman we pray. Yeah, that's yun ang namin. Before I go out, we pray yung kasama ko, yung kami tatlo, yung family. Pero usually kami dalawang mag-wife ko, we'll pray together, no? Pero sa gabi, sabay-sabay kami. Ang sinasabi, bukod sa driver, ang medyo matinik sa mga binibini ay ang ating mga kapulisan. Yan ang sinasabi. Iba ang karisma ng mga pulis, lalong-lalo na ang PNP. Paano ba mangligaw si PNP Chief? Kasi madali naman yan. Kung madali ka, pwede mong pagalitan ng mga tao, maging stricto ka din sa ibang mga... Pero paano mangligaw the other side of our PNP Chief? Yan ang hindi ko marunong. Di marunong manligaw? O paano? Parang nasungkit ang matamis na oo ni Mrs. No, may wife. Kaya kilala ko na siya ng high school. So, what happened kasi, then pumunta ko ng PM, doon ko naligawan. But, paano na kami? Pareho na kaming gagraduate. Ano ka ba? Ikaw ba yung paladalaw, padala ng pagkain, o hindi kaya yung yaya ng sine? Ano ang style ni PNP Chief? Ang sa akin yung love letters o gano'n. Kasi wala pa kaming cellphone sa PMA So what happened? So yung yung mga classmate ko, kaya kilala yung wife ko na, si Rose my love. Kasi I'll ask by my classmate na ang galing sa letter writing. Para pagawang mukha ko ng letter ko, para padala ko sa wife ko. I mean, my girlfriend, nililigawan ko. Aba, may mga ganun pa. Eto, Chief, maraming nanonood ngayon. Ako baga, siguro they want to join the police force. Gusto mo nila maging part ng PNP, pero siguro sinasabi nila na, they may hesitation, may fear. It could be because of, diba, minsan napapanood sa balita, o hindi kaya takot lang sila in general. Anong gusto mong sabihin sa ibang mga kabataan? Ako baga, isa sa mga aspiration nila, kagaya mo, ay maging part ng PNP. If you really love public service and you really want to sacrifice talaga yung most of your time, join the Philippine National Police. Fulfilled yan. Marami ka matutulungan.
Di ba? Yan ang kagandahan ng Philippine National Police. Chief, may tanong ako sa iyo, itetest lang kita. Kumbaga susubukan ko kung ano mga opinion sa mga bagay-bagay para alam ko kung saan ako lulugar. Dalawa lang pipiliin mo, laya o kulong. Okay. Pag maraming chicks, laya o kulong? Pag maraming kulong, patay. Oh, no! Patay. Bakit pa kita nakilala, Chief? Bakit naman kulong agad maraming chicks? Ang term ko doon, this is coming from Harry Truman, no? How can you be honest with the government if you're not honest with your family? Uy, maganda yan, Di ba? Diba, everything starts at home. Yeah, of course. Super. Yeah. That's a nice eye-opener. Yeah. Diba, doon nagsisimula lahat ng yan. Kung hindi mo madala yung honesty sa loob ng bahay mo, paano pa dadalhin sa labas? Yes, that's good. Maganda. Okay. Laya o kulong? Hindi nagpapaalam sa misis na magiinuman kasama ang tropa. Ako, kulong na lang ako dyan. Bakit kulong? Hindi nagpapaalam sa misis. Pag text na lang, nasaan ka? Ba't wala ka sa bahay? Ay, kasama kong tropa. Umiinom lang. Oh. Kulong. Oh yeah, of course. Kasi hindi ka pa tutulugin eh. Yan the difference. So, kulong yun. Basta okay din sa akin makulong kaysa ano, di ba? Ito, curious ako sa mga, it happens, pero medyo hassle to. Yung mga tumatayo sa parking para mag-reserve. Ay, dapat kulong talaga yun. Di ba nangyayari yun? Yung nakatayo lang sila, tapos umiikot pala yung kulong din yun para sa'yo. Kasi hindi fair eh. Ako, I believe dun sa fairness. Let's be fair. Yun ang ano, dapat kulong yan. Dapat bawal. Okay. Eto maganda. Eto maraming tatamaan dito. Lahat ng, baka marami din kayo kilala, Chief, na tatamaan dito sa susunod. Uutang tapos galit pag sinisingil. Kulong yan. May kilala po ba kayong gano'n, Chief? Ayoko na magkwento. Bakit nga may gano'n, no? Pagka uutang, ang lambing. Pero pag singilan na, akala mo asong may rabies, no? Galit na galit. Alam mo, may isang officer sa akin, senior officer sa akin, na nagkwento sa akin yan. Ito yung technique dyan. Pagka may pera ka, dapat galit ka para hindi ka mautangan. Pero pagka wala kang pera, dapat mabait ka para makautang ka. Ganda. At di lang yan, Chief, syempre kasama mo ngayon ang iyong pamilya. So please, introduce your family to everyone watching the Luis Listens po. My wife, ito po yung sa PMA pa, and my daughter. Welcome po. Welcome sa Luis Listens. Ayan, please have a seat. Ayan, when you got the news po na si Chief will be the PNP Chief, it's not something that you hear every day, even for someone who's been in the service for a lifetime. Of course, surprised though, but I was somehow half expecting, but not really. But when he got it, I was really happy because he wanted to make a change in the police force, and that's what I was praying for. So No, sasagutin na lang kita. Hindi alam ng asawa ko na doning ko na. Papunta siya ng work. Hindi niya alam, papapasok na ako ng office na. Okay. O hindi niya alam. So, yun, kung nakita mo, naglalagay sa akin the president, of course, SILG. My wife, wala sila. My daughter naman, kasi out of the country. Okay. I told my mom while that happened. Like, oh, did daddy get the position? And what happened? Then she's like, I'm running, watching you. Oh. So, bakit? So, why I would... was rushing to Krame because the last minute there was an OIC that was assigned. Okay. So and then they changed the program to they made it like just retirement honors. So I said I won't go anymore. I'll just go to work. So bakit nga ba? Bakit parang you kept it from them po na No, he didn't put I that. know. biglaan lang? Oo. Okay. It was really an announcement that there was an OIC. Okay. No, one thing na Chief was saying kanina that, made me smile is one thing na hindi nawawala sa inyo are prayers. Was it something na who leads the prayer? Is there something you always pray for? Is it when you pray na your own words? Parang ano yung mga kadalasang pinapasalamat nyo kay Lord o hindi kaya nilalambing nyo kay Lord whenever you pray? Well, if you don't mind me asking, if it's very personal, then by all means I respect it. Pero may ganun po ba? No, it's more of you're praying for, of course, ano ba yan? Well, Psalm 91, then you have to pray for the poor souls of purgatory. Then, of course, yung mga priests natin. Then, our family, of course, my parents and us. And the basic lang sa amin. And, of course, yung may mga sakit. You have to pray for them and for the whole nation. When I was a kid before, we always say like, God bless mom and daddy. And then I'd mention all my animals. Simba, Pearl, Tulip, birds. Yeah, all the animals that they go to heaven. Ito, I have a question. Is it hard na, kapag there must be a bit of, medyo nakakatakot ng konti with, your dad having possession like the chief PNP.
di ba, like every day, di ba, yung parang what he has to do at lahat-lahat, parang is there still a bit of kaba pagka he has to go to work or he's tackling like a big issue? May mga ganyan ba? At the beginning, yes, and usually when he flies, and then when he says he landed, I'm like, whew, okay. Mas takot ka pa doon sa actual lipad kesa sa mga kriminal, sindikato. Mas takot ka sa airline. Yeah, it's a flight, it's scary. The chopper is Oh, the scary. chopper. That's Okay, why okay. I was like, just landed, whew, okay. Wala akong pakialam sa sindikato, wala akong pakialam sa kaso, basta okay yung helicopter mo. Pero ma'am, ito, exactly kay Chief, sabi niya, love letters. Love letters. Ano ba yung mga nilalaman? Kung sakali you share 2 or 3 lines sa mga sinulat o pinasulat. That was such a long time ago. Pero, you know, the love letters, it's a dying art already, diba? You know, nobody sends love letters. And that's the most precious. Hindi ko na maalala ko naman nakasulat. Kasi ang tagal na nun eh. That was in the late 80s. No, yeah, Late 1989, 1989. So what was it besides the love letters na finally, kumbaga nga, I think I like muna yan eh. I think I like this guy. Hanggang sa napupunta sa, I think I love this guy. Hanggang sa, I may start a family with this guy. Ano yung qualities ni Chief? The thing that made him different from the rest. Wow, daming mangliligaw ha. Chief ha, dami. Dami. Ang ganda ni Mama. The male population. The rest of the male population. He's very conservative. So he's very basic talaga na, you know, when he comes to the house, he doesn't honk the horn, you know. He goes down, says hi to my mom. Nice. Dying breed. Diba? So, pag uwi, hahatid sila sa loob. You know, usually kasi during our time before, my friends would just pass by and then honk the horn and you got to go out of the house. Yeah. And then pag uwi, drop off. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Ganun lang. Yeah. Nice, diba? Yun yung mga sana na ako, siguro as a parent, although I have a daughter, yung pagka binigyan ako ng anak na lalaki, yung those things na you hope na you get to teach and properly, Opens the door. diba? Na sana hindi mawala, na kahit na nag-iiba na talaga ang kultura. You want to believe that, you know, change is inevitable, but some things talaga should always be a constant. Diba? Do you have any message for your dad na considering na long way to go at napakaraming pagbabago pa na sanang magawa ni Daddy for the PNP and the Philippines? You'll pass 65 years old because you'll do great things. Because my dad said he's gonna die at 65. No. No, there's a term. No, there's a term kasi dun sa Philippine National Police, no. Ang average lifespan ng mga police natin, 65. Yeah, that's really true. It's the health, the concern. Yung health kasi, yung pagod, puya, yun yung ano eh. Tapos ngayon, konti police kaya talagang bugbog. Long way to go for you, sir. Long Yeah. way to go. Ma'am, kayo po, any message? Well, that he ends his term with flying colors, meaning the change that he wants to have in the PNP, and I hope that change will stay forever. I mean, you know. That's very important. Yeah. So because, you know, usually when there's change, it changes when there's A different admin or a different again. Well, like what I said, I see the genuine intent na to do something for the Philippines and for, you know, to have a positive image para sa police force. And besides the pure image, na parang really create that ripple of change na kailangan din ng Pinas when it comes to our PNP, the armed forces, for every single Filipino. So thank you very much. I got to see the other side of the familia. Chief, God bless you. God bless you with many more years. Way past 65. way past 65. God bless you. At maraming salamat din sa UM Kitchen Studio for having us here. And yeah, what a day. What a day. Thank you very much to the whole family. Chief, maraming salamat po. God bless you. Thank you for watching, the listeners. Bye, guys.